sa walang katapusang sinasabi ni Sir Chavit Singson na ipinahiya daw po siya ni PBBM sa Japan. Dito nyo makikita mga kababayan na mukhang may sablay ata yung sinasabi ni Sir Chavit Singson. At mamaya, pag-usapan po natin yung panawagan ulit ni Chavit Singson na manindigan daw ang mga Pilipino o tumindig ang taong bayan para daw po magsalita at kumilos para daw sa katotohanan at ikauunlad ng Pilipinas. Sa madalit salita, patalisikin si PBBM. Ano po, eto, i-play muna natin yung sinasabing pambabastos ni PBBM kay Chavit Singson dyan daw po sa Japan. Eto mga kababayan ha. I want to go to the root cause of your, can we say tampuhan? Kay Pangulong Bongbong Marcos, kasi sabi nyo nga po, staunch supporter kayo noong 2022. Saan po ba nag-ugat yung parang hindi po ninyo pagkakaunawaan? Hindi ako binastos ako sa Japan. Meron po ako gusto May video daw, may video daw. gustong papanood sa inyo ngayon. Ito po ba yung event na yon? Tingnan nyo ha. Wait lang, lakihan ko para makita nyo mga kababayan. Ito kasi yung tinutukoy niyang event. Yan, kung saan binastos daw siya ni PBBM. Sandro. Hindi ako pinansin. Sabi ni Sir. Kaya po, ito pong delegasyon namin ay dinala namin dito sa Japan. So, Yun po yung Japan na event sa Japan. Kita nyo ba mga kababayan na si PBBM pala, nagsasalita naman pala si Presidente. Nagsasalita si Presidente mga kababayan, tapos habang nagsasalita si PBBM, syempre nakapokus po siya dun sa pagbibigay niya ng speech. Habang nagsasalita si PBBM, may naging boss na napakinggan nyo naman yung boses doon ni Congressman Sandro Marcos na parang sinasabing nandun si Sir Chavit Singson. So hindi napansin ni PBBM kasi nga busy po si Presidente sa pagbibigay ng kanyang speech. So ngayon, yun ang sinasabi ni Sir Chavit Singson na binastos daw po siya ni PBBM sa Japan at hindi daw po siya pinansin. Kaya naman pala siya mga kababayan hindi napansin kasi nga nagsasalita pa ang Presidente. Diba? Nagsasalita pa si PBBM, nagbibigay pa ng kanyang speech. So kahit ako man mga kababayan, kayo nga Diba? Pag kayo nagpapa-shoutout sa comment section natin, pag may topic tayo na pinag-uusapan, bago ko kayo mabate, tinatapos muna natin yung topic mga kababayan. Swerte na lang kung mababasa natin yung mga comment nyo. Ngayon, yung tinutukoy pala dito ni Chavit Singson na hindi siya pinansin, yun pala yung time na nagbibigay ng speech si PBBM sa stage. Ano po, at dire-diretso, yung pagsasalita ni Chavit Singson. Japan. bago-bago lang So naman. there po, we've seen... Pero hindi ako nagtampo, nagkikiusap pa rin ako. Kinausap pa ako na tawa. Ayan, tagal na nga nito hanggang ngayon, inuulit mo pa rin. Ibig sabihin, nagtampo ka talaga. Tawagin ko yung kaibigan kong may-ari ng Daewoo sa Korea. So, inibit ako para sa kanya. Sinabi niya lahat yung mga project na gusto niya. Will finance all, Mr. President. Dahil doon tayo kumukuha ng mga funding. Pagtapos po ng event na yon, nag-usap pa po ba kayo? Yes. Oo. Nag-uusap naman. Did you tell him na hindi po kayo na... Hindi. Hindi na. Sa kanya na rin po nang galing after daw po niyang event na yan, nag-uusap pa rin daw naman pala sila ni PBBM. So meaning mga kababayan, kaya hindi siya napansin ng mga time na yan na pinipilit niya magpapansin, dahil nga nagbibigay pa ng speech etong si PBBM. Siyempre, kinakausap pa yung mga kababayang Pilipino natin doon nagsasalita pa siya sa entablado. Tapos biglang sisingit na pansinin itong si Sir Chavit Singson. So ngayon ako kasi mga kababayan ang personal na pagtanaw ko dito sa sinasabing ito ni Sir Chavit Singson, na hindi siya pinansin ni PBBM. Ako man mga kababayan, kung kapalagayan ko ng loob yung mga kasama ko, kahit hindi ko na mabanggit yung mga yan. Kasi kasama ko naman yan Or di kaya naman, pwede naman kausapin ko yan ng kami-kami na lang. Unahin ko muna yung mga taong sumuporta sa akin na nasa harapan ko na kailangan marinig yung mga sasabihin ko. Siguro ganun mga kababayan yung nangyari dito. Ngayon, maliwanag na nanggaling naman pala sa bibig ni Sir Chavit Singson na nag-usap pa naman pala sila ni PBBM. Hindi, nakakaya Oo. Pero yun, doon po ninyo masasabi na insulto po kayo. Tumahimik na ako. Oo. Pero kung hindi po nangyari yon, will you be here talking about flood control projects in Ilocos? Well, hindi lang naman yun dahil ang pagsasama ko sa kanya, ginamit ko lahat ng mayors,
Lahat ng konsehal, Yo, yan nanumbat ang na. talagang tumulong sa kanya. Mga Council of League of the Philippines, dahil akong naging presidente nila at wala silang official president na pumalit dahil nagkagulo yung eleksyon nila. So, nakukontak ko sila araw-araw, councilors, mayors, and of course, the governors, because chairman din ako ng governor Yeah. ng araw. So, ako lahat nagkukontak. Okay. So, let's say for example, humingi po ng paumanhin sa inyo, busy lang, kunwari, si Pangulo at that time, hindi kayo napansin. Patatawarin nyo ba siya? Itutuloy nyo pa rin po ba itong mga Now? expose nyo? Yes. Too late. Wala na daw. Too late. Aha. Hindi na pwede. Kasi alalahanin natin mga kababayan, lahat ng mga nagagalit kay Presidente, di ba, pagkakaharap na si PBBM lumalambot. Katulad ni Basti Duterte. Di ba, kita nyo ba mga kababayan, nung nakaharap si PBBM doon sa Davao, I think Davao City ata yun, di ba, ngiting-ngiti pa si PBBM, si Basti Duterte, hindi makatingin baka mamaya, sinasabi dito ni Sir Chavit Singson na kapag ka nakausap niya si PBBM, hindi niya na patatawarin kasi sobrang late na daw. Baka mamaya pagkakausap niya na si PBBM, biglang lumambot siya. At biglang, sige, okay, friend na ulit tayo. Di ba? May nangyari na eh. Sabi ko nga po sa inyo, lahat ng nakakausap ni Presidente, lumalambot yan mga kababayan. Dahil alam naman po natin, minsan ikaw na nga lang yung mahihiya kapag ka mabait yung tao na kausap mo. Bago ang dami ng sinabi ni Sir Chavit Singson, syempre mahihiya ka. Ikaw na yung mahihiya. Lalo na pagka nakaharap niya si PBBM. So ngayon mga kababayan, yung tinutukoy niya naman palang video dito na kung saan binastos daw siya, si PBBM naman po pala nagsasalita pala dito. So meaning mga kababayan, baka hindi lang napansin ni PBBM or baka hindi lang napakinggan ni PBBM yung sinabi ni Congressman Sandro Marcos dahil nga nagbibigay po siya ng speech sa mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Japan. Dapat ipinagpasensya na lamang ni Sir Chavit Singson kasi maliwanag nga na naandyan dyan si Presidente nagbibigay ng speech. Baka hindi lang siya napansin. So ngayon, punta tayo mga kababayan, tuloy po natin yung usapin na yan. Pero doon tayo sa mismong channel ni Chavit. Wait lang My fellow Filipinos, Yan. Kasi may bago daw pong panawagan itong si Sir Chavit Singson. Pinagmamadali niya ang mga kababayan Pilipino po natin. Sabi dito, I urge you all to rise, to speak, and to act now so that the truth may guide our country forward. Yan yung sabi ni Sir Chavit dito mga kababayan. Pakinggan po natin. I speak to you today as a Filipino. My fellow Filipinos, I speak to you today as a Filipino who has dedicated my life to public service and love this country too much to stay silent. I once believed our nation was finally rising, only to see corruption pull it back down again. Our people are struggling. Prices are high. There is flooding everywhere and billions are being lost to corruption. This flood control scandal. Halos walang pinagkaiba dun sa script na binabasa ni Kiko Barsaga, mga kababayan, pagka nananawagan sa taong bayan na tumindig, magsalita, at yung iba pa nga ay mag-rally. Halos wala din pinagkaiba yung sinasabi niya dito. Kung iisipin nyo nga, parang iisa lang yung sumulat. It's the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. The floods have only worsened during Marcos Jr. administration. Why? Because there was never a master plan for flood control. Only Yun daw pong pagbaha ay nagsimula daw mga kababayan at naging mas malala sa panahon daw po ng term ni PBBM. Yan po yung sabi dito Kasi kung titingnan nyo sa panahon din naman ng term ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sobra-sobra din naman po yung nangyaring pagbaha. Hindi lang naman sa term ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi pati sa term mga kababayan ni Pinoy. Talagang matinding issue na po yung pagbaha na yan. Sa panahon lang kasi ni PBBM na bulgar kung gaano katindi yung corruption na nangyayari dito po sa ating bansa. Dahil nga,
Yung mga kongresista, yung mga kontraktor na tutong mangurap nung panahon po ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Biruin nyo mga kababayan, 'di ba yung build ng Duterte administration nasan ngayon? Bakit binabaha pa rin ng Pilipinas? O bakit ngayon si PBBM ang sinisisi nung iba? Maliwanag nga mga kababayan na si PBBM ang nagsiwalat sa matinding korupsyon lalo na dyan po sa issue ng maanumalyang flood control. Diba? Ituloy pa natin. Scattered projects approved anywhere and everywhere. Without coordination, flood mapping studies, or honesty. Worse, our farmers' crops keep getting destroyed because a dike meant to protect the river failed. Family homes continue to be washed away by flash flood, and our children, the poor, and the entire nation is paying this price. The BBM administration has invested ₱500 billion in flood control alone. More than 9,800 flood control projects have been built. But why do they... Dito nga ako mga kababayan mas naiinis. Alam mo kung sino yung nananawagan ng issue, nagsasalita patungkol po sa issue ng flood control? Yung may contractor din. Nakuha niya yung pinupunto natin mga kababayan. Buti kung hindi sila na namasa sa proyekto ng gobyerno di ba sa panahon po mga kababayan, lalo na sa panahon ni Digong hanggang sa panahon ni PBBM, nakakuha pa rin sila ng proyekto sa gobyerno. Alam nyo, ito lang naman yung sa akin. Kung sana lang, hindi nakikialam yung mga kongresista sa pag-i-implement ng pondo para po sa mga proyekto ng gobyerno, kung hindi lang sana nakikialam, o kung hindi lang sana kumukuha ng kontrata sa gobyerno yung mga taong katulad nito, wala sana mga kababayan problema ngayon. Ano po ang ating bansa lalo na sa issue ng flood control? Kung ang nakakuha lang sana ng mga proyekto ay mga tapat na kontraktor, wala sana tayong problema ngayon sa flood control. Ang problema yung nagsasalita ngayon at nananawagan tumindig, magsalita para po sa ikagaganda daw ng bansa. May construction firm din. Diba nakakuha rin ng proyekto sa gobyerno? Buti kung malinis itong si Sir Chavez Singson, hindi naman Bakit mga kababayan? Kasi kahit sila, may construction firm din sila. The floods keep getting worse. Let us speak plainly. Public funds are not released easily. There is a process. And at the very top of that process sits one man, the President of the Republic of the Philippines. Every year, before Congress sees any line item, the President reviews and approves the National Expenditure Program, the NEP. That is the master plan of where our money will go. Without his signature and approval, it cannot move forward. The Department of Budget and Management, or DBM, then prepares and releases the funds with the President. Alam nyo, ito si PBBM, ito pinaghintay nyo kasi sa kakahintay-hintay niya, naging antay. Sa kakaantay-antay niya pala, naging anti-BBM na ngayon. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, mahirap pala talagang hindi mabigyan ng posisyon yung gusto niyang bigyan. Kasi kita nyo, di ba nagsimula lang to sa request na hindi napagbigyan kasi nga hindi qualified yung mga gusto niya pong ilagay sa PCSO. At sumobra na rin yung pagpapa-appoint ng kung sino-sinong tao sa gobyerno. Naging antay. President's approval. The Department of Public Works and Highways, DPWH, who also takes orders from the President, implement the project. These are not independent agencies. They follow the President's direction and instruction. And when Congress debates the budget and send it back to Malacanang, who signed it into law? The President himself. He approves the General Appropriation Act, or GAA, with full knowledge of its content. So when the Congress and Senate inserted $450 billion in public work funds
and Marcos Jr. vetoed only 29 billion. It means he personally reviewed the remaining 421 billion pesos in infrastructure. It is also means he conferred with his first cousin, Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. He also chairs the Cabinet Cluster of Disaster Preparedness and Infrastructure, which means he should be leading the creation of a genuine science-based national flood control plan. He is responsible for the long-term plan of his own Build Better More program. But instead, it has turned into Build More, Waste More. Every major flood project, every rehabilitation program, every large-scale public works, all of it passes through his desk. He reviews every plan and approves every peso. So tell me, how can anyone say, I don't know? How can he say, you should be ashamed of yourself? Perhaps it is you that you should be ashamed of yourself, Mr. President. Filipinos' hard-earned pesos have disappeared into flood controls projects like ghosts. Who carries the ultimate responsibility? It is not the officials, not the engineers, not the contractors. It is the President who holds the power and the trust of the nation. Corruption has been allowed to flood every agency of his government. Ngayon mga kababayan, hindi daw kasalanan niya ano yung sinasabi niya dito? Hindi daw kasalanan niya ng contractor, hindi daw kasalanan niya ng mga engineers, especially ng DPWH. Yun yung tinutukoy niya dito. Yan daw ay kasalanan ng presidente kasi siya daw yung may kapangyarihan, mga kababayan. Ngayon, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo nung mga nakaraan pa. Kung sana lang mga kababayan maisusulong yung charter change na tayo ay magiging katulad ng ibang mga bansa. Ano po, maalis na yung Kamara, yung Senado mga kababayan at tanging presidente na lamang yung nagdidesisyon. Di sana kahit papaano umusad pa yung ating bansa. Kaso nga lang ang problema, dahil nga merong mga pakailamero na kongresista, merong mga pakailamero na mga senador na insert ng pera dyan na hindi naman pala na inilalagay sa mga proyekto. Ngayon, gusto ninyo ang sisihin ng presidente. Maliwanag naman kung sino yung mga kurap. Yun yung iba mga kurap dyan, ginagamit pa mga kababayan yung salita ng Diyos para makaligtas Diba? Yung iba mga kurap pa nga dyan, nagtatakipan sila para nang sa ganun mga kababayan, maisalba yung kanilang mga sarili. Kaya nga kung ako po ang tatanungin mga kababayan, kung ay susulong lang sana yung pagbabago ng sistema dito po sa ating bansa, mas magiging maayos pa po yung ating bansa. Ang problema lang naman kaya nagkakaganyan si Sir Chavit Singson, meron siyang interest na hindi po naibigay ng Marcos administration sa kanya. Kung ano yung pinupunto, meron siyang gustong hingiin na hindi po naibigay sa kanya at yan po ay ilang beses nang nanggaling sa kanyang bibig mismo. Kaya siya naging antay kasi hindi naibigay yung mga posisyon na gusto po niyang makuha, especially yung regional director sa PCSO na hindi po naibigay sa kanya. Okay lang sana mga kababayan magaganyan siya kung wala siyang interest kung walang interest siya na ginugusto na hindi naibigay sa kanya. Ang problema kung titingnan nyo mga kababayan, okay lang sana kung bukal sa puso yung sinasabi niya dito. Maliwanag naman na kaya niya ginagawa yan kasi nga hindi naibigay ng administrasyon ni PBBM yung hinihingi niya. It is a failure of leadership at the very top. What our president is doing is shifting the blame to others to save himself. That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Let me ask this simple question. Why is the ICI, the Independent Commission on Infrastructure, not investigating Ilocos Norte? Did you know that majority of the flood control projects in Ilocos Norte are contracted to either the Discayas or the newly elected Lawag mayor, handpicked by the president himself? Ito yung tinutukoy niya mga kababayan na pinakamalaking kontraktor daw dyan po sa Ilocos Norte.
sa Maylawag. Ito daw pong si Mayor Alcid na kung saan itinaas daw po ni PBBM yung kamay. At ito daw po yung isa sa mga sinasabi niya nung nakaraang buwan pa na corrupt daw po mga kababayan at mismong kasabwat daw po si PBBM. Dahil nga itinaas daw ni PBBM at saka ni Congressman Sandro Marcos yung kamay mga kababayan ni Mayor Alcid. Almost 4 billion pesos has been funneled to this mayor, who is their favorite contractor since Bongbong administration. Why is... Pero inyo, taga Ilocosur yan ha, taga Ilocosur. Si Sir Chavit Singson, pero nakakarating yung kanyang mga sinasabi na dapat daw imbestigahan sa Ilocos Norte mga kababayan. Diba? Biruin nyo ha, pinapakailman niya yung Ilocos Norte, pero yung mga kababayang Pilipino natin doon nagrarally mismo sa Ilocosur ha, nagrarally mismo sa Ilocosur laban po kay Sir Chavit Singson. Dahil doon sa mga dredging, dahil doon sa mga palpak daw di umano na proyekto mga kababayan, flood control, kung may katotohanan man, eh di ba dapat yun ang inuuna mo, Sir Chavit Singson? Yung mga kababayang Pilipino natin doon sa lugar mo, nagrarally laban sa'yo, idinamanda ka pa nga nung isang abogado eh. Kasi nga, sobra yung pang-aabuso mo sa kalikasan doon. Yung mga dredging mo. Diba, dapat yan yung iniimbestigahan. Sana bago ka man lang pumunta sa ibang lugar, dapat yung lugar mo muna yung atupagin mo. This not being flagged. The controversial Discayas themselves have 2.7 billion flood control projects that are paid in advance with some uncompleted in Ilocos Norte. Why are the investigations skipping Ilocos Norte? The clearest example of how corruption hides under political protection. If he is doing this in his own province, then there is no doubt he is doing this to the rest of the country. I challenge you, Mr. President, to order your so-called independent body, the ICI, to begin this probe in your own province of Ilocos Norte. Prove credibility first before diverting blame to others. I challenge the youth and the religious group to accompany the ICI in their investigation of Ilocos Norte. I urge the public to call out the engineers and contractors in Ilocos Norte to stop protecting the mastermind. Look at how they will spin the story and try to silence me. The so-called plunder case they filed against me is a baseless complaint. Baseless a political daw. Weapon meant... Yung plunder case na isinampa daw sa kanya nung isang abogado, nakalimutan ko lang yung pangalan, yung matandang babaeng abogado na nagsampa sa kanya ng plunder case mga kababayan, ay baseless daw. At yun daw po ay ginagamit pang weaponize laban daw po sa kanya. Ayon po sa kanya. To destroy me because I have chosen to speak the truth about corruption at the highest level. Kaya daw siya ginaganon kasi siya daw po yung isa sa bukod tanging nagsalita about daw po sa pinakamatinding corruption na nangyayari dito sa ating bansa. If there is any truth to any accusations against me, I'm willing to go to jail. I am a man of one word. The complainant of this plunder case, Attorney Tilly Cordero, who has a record of being suspended for 6 months by the Supreme Court for violation of the Code of Professional Responsibility, or CPR of lawyers. She even came to my house asking for money, proof of pictures which I will post publicly. She is the first cousin of the mayor I defeated in Narbacan, Mayor Edgardo Zaragoza, the most corrupt mayor that Ilocos has ever had. For 33 years that he and family were mayors, there has been no progress, no new municipal building, no new market, and barely any infrastructure except ghost project. This mayor even had ghost farmers to convert public funds to the mayor's pocket. In my barangay Solbec alone, they appropriated 9 million pesos for the benefits of 65,000 ghost farmers, while the official registered farmers are only 80, with the whole population of Narbacan being only 44,000. I filed that case 10 years ago, but the Ombudsman has not even touched that very blatant case up to now.
Why have they accepted this fake complaint against me in just one day, but not act on the real plunder case I filed against Mayor Zaragoza? Bakit daw inaaksyonan mga kababayan yung i-final na case laban daw po sa kanya? Only one day. Samantalang yung i-final daw niyang kaso against kay Mayor Zaragoza, pamula daw po noon hanggang ngayon ay hindi daw po inaaksyonan. This is how they operate. Silence the whistleblower and protect the corrupt. They attack me because I'm not afraid to tell the truth. But take note, all their paid online troll farms and their attack dogs will never silence me. Putik mga kababayan, naisama pa yon. Meron daw po mga binayaran na troll farm, meron daw po mga binayaran na attack dog para daw po patahimikin siya. Yan yung sinasabi niya mga kababayan dito, para atakihin siya, patahimikin siya. Maliwanag naman mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, yung mga vlogger na nagsasalita against kay Sir Chavit Singson, yan po ay may mga kanya-kanya mga kababayan na pananaw. Ano po, kung yung iba pumapabor sa kanya, meron din namang iba na against sa sinasabi po niya. So ngayon, yung ba mga pumapabor sa kanya, mga binayaran niya pa, mga binayaran ba niya yan para kampihan siya? Kasi kung ang tingin niya pala mga kababayan sa lahat ng mga social media influencer na pumupuri at bumabati ko sa kanya, lalo na yung bumabati ko sa kanya ay hinire para atakihin siya, batikusin siya at patahimikin siya, di dapat din pala nating isipin na yung mga vlogger na kumakampi sa kanya, mga hinar at binayaran niya para kampihan siya. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. My countrymen, let us no longer be fooled. We keep trusting the same name. We are told that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will redeem the Marcos corruption course on the Filipinos. But look around. His government agencies are flooding with corruption. And before it blows up into his face, he used the SUNA to tell the story as if he is the hero who uncovered the mess to save himself while deflecting the blame on others. Let's not be made stupid. How many times must we let the same family treat our country like their personal piggy bank? How many times must we trust the same name and parang pinapalabas dito na ang ginagawa ng pamilya ni PBBM ginagawang palabigasan. Ano po yung ating bansa? Yun yung gusto niyang palabasin dito mga kababayan ha. Ginagawang alkansya yung ating bansa. Expect a different result. If we truly love our country and children, then we must break this cycle. We are on the verge of exposing the biggest corruption scandal in the Philippine history. And should stop now. We should not stop now. Let us not allow the ICI, which was created by the President himself, to control or limit the investigation. Allow different groups to investigate in the ICI who will not be afraid to ask hard questions, and it should be viewed publicly for transparency. We cannot let them protect his friends and his colleagues. Ano ba ang gusto mo, Sir Chavit Singson, na ilagay natin sa ICI, yung mga kaalyado nyo? Para kung sakaling kayo yung iimbestigahan, madali na para sa inyo ang pagtakpan yung mga ginagawa ninyo kung mayroon man. Diba? Alam nyo kasi mahirap, pagka naglagay tayo ng independent commission na nag-iimbestiga, dyan po sa ICI, binibigyan nyo kasi ng kulay. Samantalang kapag mga kaalyado nyo naman yung napalagay dyan, at tahimik pagdating sa inyo, wala kayong mga ingay. Diba lalo na nung katulad nung panahon na si Greco Belhica, ang nakaupo dun sa Anti-Corruption Commission na itinayo ni Digong. Mga kababayan, diba tahimik sila? Kasi nga, pabor sa kanila yung ginagawa ng mga panahon na yon, yung ginagawang pag-iimbestiga mga kababayan, nitong mga kaalyado ni Digong. Kaya nga, hindi na rin nakakapagtaka kung nung panahon na itinayo yung Presidential Anti-Corruption Commission, sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung binuo ni Digong, kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit walang nakulong na kaalyado niya. Kasi nga, kung ngayon, yung ibinibintang nila sa gobyerno ni PBBM ay ginawa nila noon,
Natural. Pinagtakpan lang talaga yung mga kaalyado ni Digong. Pero iba po kasi sa panahon ni PBBM eh. Kahit pa kamag-anak ni PBBM, basta napasama yung pangalan mo, dapat mong harapin. Cousins, his family, and most of all, the President himself. Now that the truth is out, we cannot wait for change. We must force it. Thus in power will not fix this system. It must be the people. First, to our farmers and workers, demand accountability. Your fields are still flooded, even after billions have been spent. Your roads keep collapsing after every storm, and your towns still sink in mud. Second, let the student lead, stand up, organize, and lead the peaceful but powerful movement. This is your future. They are stealing. Stand united. When the youth stand united as one, no power can silence them. Third, Nananawagan na. and I appeal to all politicians. Politicians should set aside ambition. Forget colors. Forget alliances. This is no longer about politics. This is about restoring the nation's honor. Those who still have integrity is Eto, kung sino man yung mga politikong kakampi dito, kung sino man yung mga politikong makikiisa po dito, alam nyo na mga kababayan, eto yung mga politikong natatakot na mabuking yung kanilang sekreto na baka mamaya kasangkot yan sa isyu ng maanumalyang flood control. Kasi biruin nyo eto nakakapagtaka, nananawagan na siya. Kasi baka nga mamaya, dumating na sa kanya yung investigasyon patungkol po sa maanumalyang flood control at lumabas na isa pala rin ito sa sangkot mga kababayan. speak now. History will remember. Ganito na ba katindi yung takot nila kay PBBM na kinakailangan magsama-sama na kinakailangan manawagan na? Ano po para patalsikin lang ang presidente? Remember the few who stood up and forget the many who stayed silent. Fourth, the police and armed forces stand with the people, not with the powerful. You swore an oath to defend the republic, not any single politician. When the people protest peacefully, please protect them. Do not prosecute them. For our mutual... Baka akala ni Sir Chavit Singson, ang taong bayan, makukuha niya katulad nung ginawa niya kay ERAP noon. Kasi gusto niya atang mangyari na mapatulad si PBBM kay ERAP. Gusto niya magkaroon ng EDSA 3, mga kababayan, na kung saan ay patatalsikin itong si PBBM. Kaya nananawagan siya ng ganito ngayon. Ang problema kasi ang taong bayan ngayon, mga kababayan, matatalino na. Gaya nga po ng sabi ko, mga kababayan, ang taong bayan ngayon masiisipin na yung kapakanan ng kanilang mga pamilya, kung paano makakapaghanap buhay, kung paano matutugunan yung pangangailangan ng kanyang pamilya, kaysa makisali pa sa ganito. Kasi alam naman natin na sila-sila lang din yung makikinabang dyan. Kung sakaling magkaroon ng resulta, ito pong ginagawa nilang ito. Alam nyo, mas naniniwala pa rin ako sa vision ng presidente na kapag ka natuldukan yung corruption ngayon, na ipakulong yung mga sangkot sa anomalya, yung iba matatakot ng gumawa ng pangungurap, kahit papaano, mababawasan yung nangungurakot na pera ng mamamayang Pilipino. Pero kung sakaling papatalsikin natin yung presidente na nagsiwalat ng korupsyon, paano pa mababago yung sistema? Alam naman natin na kapag nagawa nila yan at nagtagumpay sila dyan, sila-sila lang din yung makikinabang. Siyempre, kung sakaling si Sara yung mapapaupo na presidente, lahat ng gusto niyang hingiin kay Sara, ibibigay sa kanya. Yung mga posisyon na gusto niyang makuha sa gobyerno, ibibigay sa kanya, mga kababayan. Alam naman natin, pag naibigay ni Sara yun, tahimik si Sir Chavit Singson. At alam din naman natin na kaya siya nagkakaganito ngayon kasi nga, nabigo po siyang makuha yung posisyon na hinihingi niya sa PCSO. Yun po yung totoo dyan. Education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution is Section 3, Article 2, which provides, thus, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty of the state and the integrity
of the national territory. Nanawagan sa mga Reading sundalo. the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. It says protector of the people and the state. And finally, to all Filipinos, demand accountability at the top. The truth can no longer be hidden. Ano yung sabi dito ni Mama Twyler Wellpride? Sabi niya dito, eto daw. Every time umuuwi ako, lagi punta ako sa Bigan. At taga doon brother ko, kita mo talaga daming barko ng Chekwa. Ano yun? Kumukuha ng black sand. Lapit lang ng rest house namin. Kila Chavit Singson. Sa may Kawayan, daming takot talaga sa kanila. Dito daw po kina Chavit Singson, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. And the people Kasi nga, dire-diretso pa rin yung dredging nito pong si Sir Chavit Singson. Yan yung isang negosyo niyan eh. will no longer be silenced. We are not stupid. We deserve better. Our children deserve better. If we stay silent, the truth will be buried again, and our children will pay the price. This is not about politics. It is about true or sober leadership and accountability. If the president cannot face the truth and take responsibility for his failures, he must step aside for the sake of the nation. A voluntary resignation would not be a humiliation. Nako. It would be an act of dignity, a rare moment of courage that could still restore trust in our institution. Every Correcto. peso diverted and every project that doesn't exist is not just a waste. It is a loss of life, loss of security, loss of dignity. I urge all of you to rise and speak and to act now so that the truth may guide our country forward. Thank you, and may God bless the Philippines. This is Manong Chavit Singson. Oh, halatang sinulat nga lang yung binabasa. Pambihira. Ayan mga kababayan ha, yung isang negosyante na may construction firm na nakakuha at nakakubra ng napakalaking proyekto o isa sa napakalaking proyekto ng gobyerno ay nananawagan ngayon na patalsikin itong si PBBM dahil daw po mga kababayan o nananawagan na mag-resign itong si PBBM dahil daw mga kababayan sa issue ng maanumalyang flood control. At ito daw yung pinakamalaking korupsyon na nangyayari po dito po sa ating bansa. Gaya nga po ng sabi ko mga kababayan, parang napakapangit naman na ikaw yung nananawagan na mag-resign yung presidente na nagsiwalat ng korupsyon. Pero ikaw yung may construction firm na nakakuha ng proyekto sa gobyerno at sinampahan ng kasong plunder. Di ba mga kababayan? At isa din sa dahilan kung bakit nagrarally yung mga kababayan Pilipino natin dyan sa may Ilocos Sur dahil po sa issue ng dredging mga kababayan. Di ba? Isipin nyo mabuti. Nagagawa niya magsalita ng ganyan pero kahit siya mga kababayan may baho rin siyang tinatago. Kaya nga para sa akin, sana naman kung mananawagan kayo ng ganyan, yung para talaga sa mamamayang Pilipino yung kapakinabangan, hindi yung para sa mga sarili ninyo. Kasi alam naman natin nakapakinabangan nyo lang yung isinusulong ninyo dahil nga pag nag-resign si PBBM, napaupo si Sara Duterte, lahat ng gustong hilingin ni Sir Chavit Singson, maibibigay po sa kanya. Lahat ng naisin niyang posisyon sa gobyerno ipagkakaloob ni Sara Duterte, lalo na kung si Sir Chavit Singson yung magiging dahilan ng pagkakaalis ni PBBM sa pwesto. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, dapat bang paniwalaan ng taong bayan itong mga panawagang ito ni Sir Chavit Singson? Ayan ha, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan sa kanyang panawagan na yan na kung saan dapat daw mag-resign na itong si PBBM at dapat daw pong tumindig na yung mga kababayang Pilipino po natin para daw po sa ikagaganda ng bansa. Alam naman po natin kung sino makikinabang kapag nagtagumpay sila sa mga gusto po nilang mangyari. Pero anyway, comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan